RH Balita. Balita. Pero mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat. Papatuloy po tayo sa ating mga balita at talakayan ngayon pong linggo ng umaga. Ngayon ay ika-6 sa buwan ng Enero 2013. Sakala po ng DZRH News Center, ito po si Andy Vital, kasama po ninyo hanggang mamayang alas 7. Kumusta po kayo? Kumusta ba ang buhay ngayong linggo? Kumusta ba mga magkakasama kong pamilya ngayon? Sa mga walang pasok, ngayon ay nagkakape pa lang. Kami ho'y kumakatok sa inyong mga tahanan at makikikape. So kayo dyan sa Barangay Tabon 1, dyan po sa Kawit, Cavite. Doon po sa pinangyarihan ng kagimbal-gimbal na pamamaril ng isang kumandidatong barangay chairman na natalo. Tapos meron ho palang napatay at ngayon ay nagtago ng mga humigit kumulang ay 1 taon dyan sa lalawigan ng Pampanga. Nang bumalik bago ho mag-New Year. Sabi ho ng mga kapitbahay dyan sa Barangay Tabon 1, bago pa mag-New Year halos araw-araw nang naglalasing ito May mga kasama din sa kanyang bahay dyan po sa Barangay Tabon 1. Ang ating pong tinutukoy ay ang lalaking namaril at nakapatay ng 8. Sabi ho kahapon ay 9 na doon po sa mga biktima. Mga pinagbabaril ng walang kalaban-laban, pinagbabaril ng walang kamalay-malay kung anong kanyang problema. At yun, kasama ho ang mga bata sa mga pinagbabaril ng lalaking ito. Diyan po sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Sa ngayon tuloy, meron ng aksyon ng Philippine National Police at nirelieve ang hepe ng pulisya ng Kawit, Cavite. Ganon din ang kanyang deputy. Samantalang nagsimula na rin ang investigasyon na nagsasabi po ng mga bilang tugon sa sinasabi ng mga residente na masyadong mabagal ang naging tugon ng pagpulis diyan po sa Kawit, Cavite upang sana ay matigil itong pamamaril ng naturang suspect diyan po sa insidente niya na naganap noong pong Biyernes ng umaga. Karumal-dumal po talaga at nakakagimbal. Lalo na kung ikaw ay ilagay mo na lang sarili mo diyan sa posisyon ng mga residente ng Barangay Tabon 1. Habang ikaw ay nanunood na katatapos lang ng pagdiwang ng bagong taon at naghahanda para po naman sa pagsalubong ng bagong working week simula bukas. Siyempre, siguro, ang iba ay naglilinis ng bahay, ang iba ay nagkukwenta ng ginastos sa nakalipas na Pasko at bagong taon, ang iba naman ay nagpapadala ng mga sulat doon po sa mga halimbawa ay nasa ibang bansa o nasa ibang lugar. Mga normal na gawain ng tao pagka ganong Biyernes ng umaga. Patatapos bigla na lang may lalabas sa kanyang bahay na lasing, may baril, may 45 caliber, mangangatok o kaya magbubukas ng pinto tapos mamamaril sa sino mang abutan. Pagka nakakita ng tao sa labas, babarilin. At meron pa kamong backup na taga-karga ng magazine. Na ngayon ay balita ko ay nasa kamay na rin ng mga otoridad dahil ito ay sumuko na rin ng voluntaryo. At sinasabi nito na siya raw ay napilitan ding umalalay doon po sa suspect. Kaya marami pa mga dapat na tingnan sa bagay na ito mga kaibigan. Lalo na din, tingnan din ng mga lokal na otoridad katulad po ng barangay sa Tabon 1 at ng Kawit Municipal Government. Ang pag-iingat po natin at pagmamanman sa mga taong posibleng mawalan ng katinuan dahilan sa hindi natin malamang dahilan. Baka naman sobrang kalasingan pagkatapos may droga at meron pang masamang loob na kinikimkim sa mga kapitbahay. Mga ganong anggulo ang tinitinan po natin sa bagay nito. Tinitinan din ng mga otoridad. Baka meron ho bigla na lang ganon din sa inyo mga komunidad. Mag-iingat po tayo at dapat ho'y dagdagan din ang pagmamasid ng ating mga otoridad ng barangay at pulisya. Halimbawa na lang, at malayo ang presinto ng pulis, anong gagawin ninyo kapag merong ganyang lalaki na nagdadala ng baril na bigla na lang namamaril ng kanyang masasalubong o makikita paglabas niya ng kalye? Anong gagawin po natin?
Ano bang kahandaan ang dapat gawin ng isang komunidad na pwedeng hindi ho natin iasa sa barangay o kaya sa municipal government o sa police dahil tayo-tayo lang magtutulungan dyan. Yan ay isang bagay na pwede ho natin pag-usap-usapan sa ating mga barangay para makapaghanda po tayo sa mga ganyang insidente na hindi tayo matutulad sa nangyari dyan po sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Balitaan muna tayo mga kaibigan at samantala pwede ho kayong makilok sa ating talakayan sa pamamagitan ng text o kaya naman ay tawag sa telepono. At doon po sa mga nakikinig sa Ibayang Dagat at nasa internet po ngayon, alam nyo gumamit ng Skype, pwede ho kayong magpadala ng instant message. Nirelieve na po ng Philippine National Police ang hepe ng pulisya ng Kawit, Cavite, ganon din ang kanyang deputy samantalang nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa sinasabi ng mga lokal na residente na masyadong naging mabagal ang pagresponde ng local police upang makontrol ang shooting rampage na naganap noong Biyernes. Inuutos na ni Calabarzon Police Director Chief Superintendent James Melad, ganon din ng iba pa mga otoridad ng Philippine National Police na na-relieve na si Chief Inspector Joel Saliba at ang kanyang deputy na si Inspector Henry Salazar. Ito po'y na-relieve samantala si Chief Inspector Egbert Tibayan ay pinangalan bilang Acting Police Chief ng Kawit, Cavite. Samantala sa Malacanang, sinabi ng palasyo na ang shooting rampage na ito ay dapat na maging panggising sa mga otoridad ng law enforcement agency at magpasimula din ng investigasyon tungkol sa pagtugon ng mga polis at local authorities sa ganitong uri ng mga insidente. Kasabay nito ay sinuportahan din ng Malacanang ang panawagan para po naman sa pagbabago ng mga gun control laws dito po sa bansa. Mukhang masyado ng luma ang ating mga batas at reglamento tungkol sa pagdadala ng baril. Kasabay nito ay hiniling din ng Malacanang na magkaroon ng matinding debate sa iba't ibang sektor tungkol naman sa patakaran ng pag-iingat ng baril. Samantala, ipinahayag ni Abigail Valte, Deputy Presidential Spokesperson, na mas maganda kung pag-usapan ng tungkol sa level of policy tungkol sa gun control at hindi lamang sa personal na preferences ng Presidente. Ito'y binanggit ni Valte dahil si Pangulong Noynoy Aquino ay isa ring gun enthusiast, mahilig din sa baril at mahilig ding makipagputukan sa kanyang mga kagawad ng gabinete at ganoon din sa iba pang opisyal ng gobyernong malapit sa kanya. Sinabi ni Valte na masyado ng luma ang ating mga gun control laws at dapat nang ripasuhin sa pagtutulungan ng debate ng mga mambabatas, ganoon din ang mga law enforcement agencies at ordinaryong mamamayan. Patuloy ang mga panawagang ito dahilan sa naganap na shooting rampage sa Kawit, Cavite kung saan 8 ang napatay samantalang 12 ang mga nasugatan nung nakalipas na araw ng Biyernes. Doon po naman sa mga biktima mga kaibigan, 6 na mga biktimang nasa Philippine General Hospital ay ligtas na sa panganib. Ibig sabihin po ng PGH, ito'y maaari pang manatili ng ilang araw sa ospital, subalit maituturing na ngayon ay estable at gagaling na po ang kanilang mga sugat na tinamo sa pamamaril na ito sa bayan ng Kawit, Cavite. Samantala, isang 16-year-old na Antonio Orio ay deklaradong out of danger o ligtas na sa panganib mula sa tama ng bala na kanyang tinamo sa pamamaril nito pong suspect sa Kawit, Cavite. Samantalang kanyang nakatatandang kapatid na si Al ay kasalukuyan ay namatay, samantalang ito po'y ilang oras matapos dalhin sa naturang pagamutan. Yan ho ang isa sa mga malulungkot na bahagi ng insidenteng ito sa nakalipas na Biyernes. Kaya ang tabayanan po mga kaibigan, may mga pagkilos na siguradong gagawin ng ating mga law enforcement agencies at gusto kong tumulong din kayo mismong ordinaryong mamamayan sa pag-draft nito ho mga batas na ito sa inyong pamamagitan po ng mga opinyon ninyo. Mga opinyon na iparating ninyo sa inyong mga leader ng barangay, ng munisipyo o kaya sulatan po ninyo ang inyong mga congressman. Mahirap po yun. Halimbawa tayo, ginagalang po natin ng una, kapayapaan, pangalawa ay kaligtasan. Pagkatapos may kapitbahay tayo, may baril, ay hindi natin alam kung anong klase ng utak meron, at anong klase ng ugali. Para tayong nakatira niyan sa isang war zone na hindi natin alam kung sino magiging kalaban natin pagdating ng oras. Isunod na lang ho natin dito yung mga nangyari nung nakalipas na pagsalubong sa bagong taon kung saan napakarami na mga nagpuputok ng baril at marami po doon ay mga taong binigyan ng otoridad
Sabi nga ng pulisya nung unang araw pa lang Enero 1, hapon. Binabalita po namin dito sa DCRH na nung January 1, 10 na ang mga inaresto dahilan sa pagpapaputok ng baril at karamihan sa mga ito ay mga pribadong security guard. Ayan ay statement galing sa Philippine National Police. Hindi namin alam kung yan ay validated, pero ang matindi dyan, ayun, 10 nang nahuli at mga pribadong security guard. Pagka sinabing pribadong security guard, alam nyo, yan naman ay may mga lisensya. Ini-issuehan po ng baril. Sinasanay humawak ng baril. Ano? Sa bagay, kadalasan po naman ng mga nasasangkot sa ganitong klase ng pagpapaputok na walang pagundangan, walang karason-rason, ay talagang yung mga may-ari na na-issuehan o kaya may hawak na baril na illegal. May mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin mailagay sa ayos ng mga pulis tungkol dito sa gun ownership at gun control. Ang dami pa ng mga loose firearms, humigit kumulang pa sa 600,000 latest. Pero sabi ng ibang observants dyan, siguro mga 600,000 to 1 million yan na mga loose firearms. Mga baril na nasa kamay ng mga hindi otorisadong taon, mga baril na nasa kamay ng mga hindi nagmamalasakit at hindi magkukumahog na kumuha ng lisensya para dun sa kanilang hawak na baril.